Tanggapin ang himala ni Jesus. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. John chapter 4, verses 46 to 54, and I read it for you. Then he came again to Cana in Galilee, where he had changed the water into wine. Now there was a royal official whose son lay ill in Capernaum. When he heard that Jesus had come from Judea to Galilee, he went and begged him to come down and heal his son, for he was at the point of death. Then Jesus said to him, "Unless you see signs and wonders, you will not believe." The official said to him, "Sir, come down before my little boy dies." Jesus said to him, "Go, your son will live." The man believed the word that Jesus spoke to him and started on his way. As he was going down, his slaves met him and told him that his child was alive. So he asked them the hour when he began to recover. And they said to him, "Yesterday at 1 in the afternoon, the fever left him." The father realized that this was the hour when Jesus had said to him, "Your son will live." So he himself believed, along with his whole household. Now, this was the second sign that Jesus did after coming from Judea to Galilee. Gusto mo bang makatanggap ng himala mula kay Jesus? Abay, siyempre po ang ating tugon ay opo, nais po natin ng himala. Sa araw-araw po nating pamumuhay, madalas po, tayo po ay kumakapit sa mga signs, sa mga tanda, o kaya mas pinananaligan natin ng ating sariling lakas. Yung tipong akala natin, sa ganang atin, magagawa natin ang lahat. Pero sa katotohanan, kung wala ang Panginoon, hindi po natin magagawa ang lahat. Kailangan natin ng tulong ni Jesus. Sa ating pong binasang ebanghelyo sa araw na ito, napatunayan sa ikalawang pagkakataon ang himala na hatid ni Jesus. Ang unang himalang nabanggit ay ang pagiging alak ng tubig sa kasalan sa Cana. At ang pangalawa naman na binanggit ngayon dito sa lugar na ito ay ang pagpapagaling ng anak ng opisyal na nasa bingit na ng kamatayan. Ang sabi po ng ebanghelyo, pinaniwalaan niya ang salita ni Jesus. Tayo po kaya, naniniwala po ba tayo sa mga salita ni Jesus? Tandaan po natin, ang salita ni Jesus ay nagbibigay buhay. Hindi na po nakapagtataka na nabuhay, lumakas, gumaling mula sa kanyang sakit ang batang may sakit. Sapagkat siya ay nabuhayan, binigyan muli ng lakas at buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Nakahanda ka bang ibukas ang iyong buhay para tanggapin ang himala ni Jesus? Bago ang ebanghelyong ating binasa, kung babalikan po natin ang mga nakalipas na kabanata ng ebanghelyong ito, nabanggit dito na bago bumalik sa Galilea ay hindi tinanggap si Jesus sa mismong kanyang bayan. Isang propeta na hindi tinanggap ng kanyang mga kababayan. Kaya hindi po siya gumawa ng himala roon at umalis na lamang. Nagtungo siya ngayon sa Galilea na kung saan napakaraming himala ang ipinamalas niya sa mga tao. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, ihanda mo ang aming buhay sa pagtanggap sa mga himalang iyong hatid araw-araw. Matutunawa kaming tumanaw ng utang na loob, magpasalamat at mas lalo pang paigtingin, palalimin ang aming pananampalataya sa iyo at maniwala sa iyong banal na salita. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.
Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito. And do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito o kaya naman po, just search Father Fiel Pareha. God bless you po.